mundo. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti niyo po, Lord, dahil muli po sa gabi ito, kayo pong may pahintulot sa gawain na ito. Pinagsama-sama niyo po kami muli sa lugar na ito upang ikaw, Lord, ang aming sasambahin lamang at patuloy na pupurihin. At naniniwala kami, Lord, sa gabi ito na ang bawat isa ay tatanggap ng himala mula sa iyo at patuloy na ibubuhos mo ang biyaya mo ngayong gabi. Ang iyong mabuting balita na aming pagninilayan na pagkain ng aming kaluluwa. Dahil maniwala din salita sa Mateo chapter 4 verse 4 na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa inyong bibig. Kaya kami po'y nagpapasalamat sa inyong mabuting balita na aming pagninilayan na pagkain ng aming kaluluwa. Dahil kayo ay mabuting Diyos. Kayo ang mabuting Diyos na patuloy na binibiyayan kami. May biyaya na tinatanggap araw-araw ng aming buhay. Kahit hindi kami karapat-dapat, subalit dahil kayo ay mapagmahal na Diyos, na mahal mo kami na hindi nagbabago, ay patuloy na tumatanggap ng biyaya. Biyaya ng kalakasan ng pangangatawan, biyaya ng pagkain ng kaluluwa na ngayong gabi ay pinindulutan niyo o dakilang Diyos. Kaya ang nanarito, mapalad kayo, mga minamahal kong kapatid. Makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulat sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Kapag kayo nag-aayuno, huwag kayo magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong Ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayon maraming na po tayong umupo, mga minamahal kong kapatid, napakabuti ng Diyos, dahil muli narito na naman po tayo. Sister Liv, po naman sana po makakasama niyo sa loob ng isang oras na pagnilay ng ating mabuting balita. Ako'y mapalad na rito na naman ang mga magaganda at gwapo kong kapatid, dahil na itong mga kabataan. Naninis ko sana December na. Naninis ko na yung pamasko. Kasi tuwing Pasko ako na-assign. Tapos sabi ni Brother Jim sa akin, ay hindi na kita i-assign ng December. Bakit? Naabuso ka. Ano?
tuwa ako. Sige ko, kapag hindi mo ako na-sign ng December, wala kang pamasko sa akin. Sabi ko, amen. Ang saya po kasi, di ba ba? Yung gospel natin, about 3 ang tinuturo sa atin. Mga kapatid, panalangin, pag-aayun, ako magbibigay sa kapwa. Ako masaya nagbibigay sa kapwa. Kasi may tinatanggap na biyaya, kailangan magbigay ka rin. Amen? So, susunod ka po naman sa ano po, ako yung nag-aanyaya. Kasama ko si Brother Dean, founder po nito, Servants of the Almighty and Loving Trinity Foundation. At meron po kami, pagsitipon. Alam ko meron po punta dito. Ayan po na si Brother Dean. Sila pwedeng mag-set dahil founder siya. So, General Assembly po namin every first Sunday of the month, alas 10 ng umaga hanggang alas 2. At may misa na rin po. Pagkatapos ng, pero ngayon, ibinago na. 11 to 12 na po yung misa. Para daw maaga yung misa. So, saan lang po yun sa Makati? Sa Copy High Digital System. 3rd floor po, 1064 CNG Don Chile Rosas Avenue, Barangay Tejeros, Makati City po. Dito tayo. And then, ano po yan? Parang mararamdaman mo yung yakap ng Diyos, yung presensya ng Diyos na mahal na mahal tayo. Kasi magkakasamang magkakapatid kay Kristo. Amen? So, programa rin po ay marami na naging dito. Salamat. Sister Felicidad Saluta, lagi yan. Sister Connie de la Torre, lagi yan. Na nakikinig lahat. Ang dami, no? At ako nagpapasalamat pa sa couples, yung umawit po ng salt namin, o dinan, ang ganda-ganda talaga. Nakaka-bless. Lagi kong pinatutugtog nga sa radyo, no? Nakaka-bless. Tuwing ako narinig yung pinikilabutan ako pag damdaman ko si Lord. Talagang anointed pagka-awit ng focus, Marquez. So, ayan. Ganyan hadlang eh. Kanina nga, aalis na lang ako, no? Nagmamadali nga ako baka malate ako, no? Kasi ba naman po, nung natutulog ako, inisip ng mga anak ko, Mami, aalis ka ba? Kasi nagipaghanap ng kotse. Sabi ka na, o sige, wala akong lakad. Sabi ko, wala akong lakad. Sige, gamitin nyo. Abay, ginamit nila yung 2 kotse. Yung aking pangalan na lalaki, si Jeremiah, at si Joshua. So, ginamit nila yung 2. Pag-isip ko, bigla ko naalala, siguro nung tanong niya ko, tulog na, hindi ko alam. Bigla ko naalala, meron pala akong to, sa Amazing Grace. Anong kotse ko? Wala! Talaga biglang, naku, tawagan ko kaya yung pamangkin ko, manghihiram ako ng kotse, kung mag-grab naman ako, mahirap. Pag-uwi, sabi ko gano'n. Maya-maya bigla, may kotse naman pala. Yung kotse ng brother husband ko, kasi hindi na nagdadrive, no? Dahil nga po, medyo nagkasakit, ngayon hindi na siya nakapag-drive. So, tinala ko, kaya ang kotse ko ngayon brown. Pero ang kotse ko lang puti. So, yun, kaya buti na lang, may kotse. Kaya paano, akala ko mag-drop ako o kaya manghihiram na lang. So, nawala po sa isip ko kasi pagod. Dahil kagabi, ako'y naging nilang sa kasal, doon sa may Tagaytay. So, gabi na ako nakauwi, natulog ako alas 3 na ng madaling ako, alas 4 yata ako natulog ng umaga. So, kita kong natulog, kaya nung tanongin ako, manginilakad ka? Wala. Bala ko pa sana mag-washing machine, maglaba. Biglang pinaalala sa akin ni Lord, may talk ka sa Amazing Grace. Hallelujah! May talk pa na ako. So, kung nagkataon pa na nakalimutan ko, naghintay kayo dito, wala ako. Pero hindi pinatulutan ni Lord, dahil napakaganda ng binigay na topic ni Lord po sa ating ngayon na panginilayan. Amen? So, programa po, lagi nakikinig yung ating mga kapatid dito lahat. So, Monday and Friday po yan, DWAD 1098, at mayroong Wednesday, Be Strong and Courageous po, at pwede rin pong Facebook, CBSDW, o pwede naman po makipag-friend kayo sa akin, si Brother Kapule Mansano po. Amen yan. Pwede po siya, nandiyan lahat ang programa po. So, ayan, bahagi po ng paglago. Kapag makikinig po kayo dyan, marami kayong mapapakinggan. The gospel ng Sunday, ng gospel for the day, pagpaghihilayan, pagkain ng ating kaluluwa. Huwag natin kalimutan pakainin yung ating kaluluwa po. Ang pagkain ng
salita ng Diyos na sabi kanina tinanong kay sister, ano daw ang Biblia? Yan. O manual nga ng buhay yan. Ay, yung ibang hilig-hilig magbasa ng mga, dati panahon ng mga comics, ngayon ginauso na. Kasi marami na sa Facebook, abala na sila sa Facebook, kaya wala na, nalugi na ang comics. So, yun, dapat, kung busy kayo sa pag-Facebook, kailangan bigyan ng panahon ang pagbabasa ng Biblia dahil yun ang salita ng Diyos. Diyan mo malalaman ano ba ang kalooban ng Diyos. Yan. At yun ang susundin mo. Pag hindi ka nagbabasa, hindi mo alam anong kalooban ng Diyos. Mamumuhay ka ayon sa iyo, sarili na. Ayan, sarili. Kaya mga kapatid, yan ang tatalakayin natin mamaya, no? Yung tungkol sa sarili. Yan. Ano dapat ang ginagawa natin sa ating buhay. Okay, so, yung binasa ko pong gospel kanina, mga kapatid, ay yung San Mateo chapter 6 verse 1 to 6 at saka 16 to 18, pang-Quaresma po ito. Amen? So, panahon ng Quaresma po. So, bukas Sunday, natatakot pa ako sa electric fan. Kasi electric fan pala, pag ganun-ganun pa pala, tapos ganun pa. Pero sumasayaw. Hinayungat natin. Kasi maingay siya. No, pag natapat siyo, ano. Ay, okay po ba? Hindi kayo natatakpan? Ba natatakpan? Kailangan lahat po ay makita. Kasi maganda po yung ating pagninilaian po ngayon. So, yan. So, panahon ng Quaresma, bukas, ikalawang linggo na ng Quaresma. Kaya nga, pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Yan. Pag sinabing pagbabagong anyo, dapat tayo rin. Yan. Meron din pagbabagong buhay. Yan. So, panahon ng Quaresma, dito po. So, ang Quaresma layunin po. Ako ba talaga? So, ang layunin po ng Quaresma, ang spiritual, mga kapatid, na paglago at pagbabago ng puso upang tayo maging mas malapit sa Diyos. Malapit sa Diyos kasi marami na po ngayon ang hindi na kinikilala ang Diyos. Pero salamat sa amazing members na every Saturday may prayer meeting. Kaya, lagi lumalapit. Amen. Sa Diyos. So, mas malapit sa Diyos at makabahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Ayan, para tayo, mamatay man tayo, bakit natin na meron namang buhay na walang hanggan. Kung hindi ko ma-attend ng prayer meeting, kung hindi ko ma-attend ng prayer meeting, hindi mo alam ito. Diba? Hindi mo alam na may bakit na muling pagkabuhay, yung buhay na walang hanggan. Alam niyo po nung ako hindi pa ma-attend ng mga high school lang ako, hindi pa po ma-attend ng prayer meeting, lagi ko iniisip, pag namatay na ako, paano? Wala na? Wala na? Parang lungkot ako. Wala na ako, mawawala na ako sa mundo. Hindi lang ako makikita. Hindi ko na masama yung mga magulang ko. Wala na. Para bang tapos na hanggang doon lang. Pero niyo po, nung ako'y nasa charismatic na, alam ko na. Mamatay man ako, dahil ako ay nananampalataya at nagsisikap na sumunod sa Diyos, mamatay man ako, meron naman akong buhay na walang hanggan sa langit. Amen! So wala nang takot, mamatay. Dahil ang kamatayan ay regalo ng Diyos. Pero yung iba, takot na takot. Sabihin ko man na regalo ng Diyos, ayaw pa rin talagang mamatay. Takot na takot. Si Brother D, sabi niya, 65 years old lang, iiwan na tayo. Sabi ko, ikaw, sabi ko, madaya ka. Paano na kami? Kung iiwan mo na kami. Paano na amazing grace? Iwan mo na. Hindi ka pa mamamatay. Maraming nagdadasal sa'yo. So, yun po, no? So, buti ng Diyos na mabatid po natin ito, yung Quaresma. Bakit may Quaresma tayong mga Roman Catholic? Alam niyo po ba, mga Katoliko, mayaman sa mga kapistahan, mayaman sa mga pagdiriwang. Paalala po yan. Kung wala po yan, hindi natin maalala yung pag-aalay ng buhay ni Jesus sa krus.
Ba? Koresma, paalala sa atin na may nag-alay ng buhay sa krus upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Amen? At nakamit natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang Koresma. Kaya paalala po ngayon sa atin. Amen? Yung kanyang huling pagkabuhay na tayo rin ay may buhay na walang hanggan. Amen? So, Koresma, ito po yung nagsisimula sa Miyerkules ng Abo. Yung iba, nagpapalagay ng krus sa noo. Paglabas sa simbahan, wala naman nagbago sa buhay. Parehas pa rin. Kung may kalibit, pag-uwi niya, kalibit pa rin niya. Kung siya'y palamura, pag-uwi, palamura pa rin. Wala naman nagbago. Nagpa-cross. Amen? Mandaraya pa rin. Amen? Tapos yung trabaho niya, hindi rin kalooban ni Lord kung ano ng sabi ng iba, yung mandurukot daw, trabaho na. Yung nagbebenta ng laman, trabaho na raw. Yeah? So, kahit na ikaw ay palaging magpa-cross sa noo tuwing Merkules ng Abo, kung hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, baliwala ka. Amen. Yes, baliwala lang. Yung po kasi yung pinakamahalaga, yung pagsunod sa Diyos, yung nananampalataya ka at yung pagsunod sa Diyos. Dalawa po yun. Kasi ang pananampalataya na walang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay patay. Amen. Kahit sabihin mo pa, naniniwala ako kay Kristo na siya nag-alay ng buhay. Hindi ka naman sumusunod. Ang dami nagsisimba. Hindi naman sumusunod kay Lord. Amen? O diba? Pagsikapan po natin. Pagsikapan. Kasi lahat naman tayo pumapalpak. Amen? Lalo na kapag mainit ang ulo mo. Sabi kanina siya, mainit ang ulo mo. Kapag ka nagagalit, nakakapagmura ka na. O hindi ka na nakasunod sa kalooban ni Lord na huwag magalit. Huwag magtanim na sama ng loob sa kapwa. Andiyan pa rin. Suklam na suklam ka. 10 taon na. Suklam ka pa sa kapitbahay mo. Hindi mo siya mapatawad. Ayan. So, hindi ka papasok sa langit kasi hindi ka nakakasunod sa kalooban ng Diyos. So, kaliwanag po ba? Okay. So, nagsisimula sa Merkules ng Abo at palalimin ang Koresma po, palalimin ang pagninilay sa misteryo ng pag-ibig ng Diyos. Aba, sikat na verse, John chapter 3, verse 16. Yan, ang verse ng Koresma. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa inyo, sa akin. Amen? Upang ang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, mga kapatid, pagnilayan natin ang misteryo ng pag-ibig ng Diyos. At pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos na tumatawag sa bawat isa na magbalik loob sa Kanya ng buong puso. Yan panawagan po ng Koresma. Pagbabalik loob. Amen? Kaya kita niya pag Koresma, ang daming nagsisimba. Pagkatapos ng Koresma, wala na nagsisimba. Naalala lang tuwing Koresma. Sana araw-araw. Kung anong ginawa mo sa Koresma, nagbalik loob ka. Araw-araw, kung nagkakasala ka, magbalik loob ka. Kasi wala namang perfect sa atin. Tama? Meron talaga na patuloy na nagkakasala. Subalit, dahil sa pag-aalay ng buhay ni Jesus sa krus, may kapatawaran ang kasalanan. Baka sabihin sa akin, sister, di kapatawaran naman pala ang kasalanan eh. Hindi magkasala muna ako, bukas iyak na tawag kay Lord. Kapatid, pwede tumigas ang puso mo. Pwede kung tumigas ang puso. Tingnan niya isang mamamatay tao. Unang pagpatay niya, nanginginig yung buong katawan niya. Okay? Natatakot siya. Pero kapag sinundan ka agad yun, parang konti, sanay na siya. Pangatlo na naman, nasanay na siya. Panglima, gustong-gusto niyang pumatay ng tao sa ngalan na pera. Oh, yun, baka ganun ka. Tumigas ang puso mo. Kapag tumigas ang puso mo, hindi ka nahihingi ng tawad kay Lord. Oh, see? Darating po yun na tumitigas ang puso natin. So, yun ang delikado po. Oo, may kapatawaran ng kasalanan. Subalit kapag tumigas ang puso mo, hindi
hinot, hindi ka na sisisi, hindi ka na babalik loob sa Diyos. Iyon ang danger po. Amen? So, pagbabalik loob, Quaresma, panawagan po yan. So, ang Quaresma, mga kapatid, ay isang mahalagang panahon ng pananampalataya. Ito ay 40 araw. 40 days po ha. 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, kung saan tayo ay tinatawagan sa panalangin, pag-aayuno, at pagbibigay sa kapwa. Yun po yung gospel natin na binasa ko kanina, mga kapatid. So, 40 days po yan. Nag-start ang Quaresma sa araw po ng ubo. Ay, ubo tuloy na. Sorry. Abo. Merkulis na abo. Kasi palitan lang pala ng yung ubo na. Tinatatawa tayo ni Lord sa aking pagkakamali. Ayan. So, as Wednesday, we start ng Quaresma. Kaya ang dami na nagsisimba, nakapila. At pinagmamalaki talaga mag-ihipkan pa yan. Pagmamalaki nila, may cross na ako sa loob. Pero tanong, may nabago ba sa buhay niya? Yan. Tanging ang Diyos ang nakakaalam. Tayong tao hindi natin alam. Tama? Hindi natin batid ang laman ng puso ng tao. Ang Diyos lang. Sa Diyos wala tayong maitatago. Sa tao, pwede mong itago niya. Pag magaling ka, na umarte, matatago mo ang kasalanan mo sa tao. Alam ba bakit? Mga kalalakihan, ang galing magtago ng pagbababae nila. Diba? Hindi mo mahuli-huli. Ang galing! Nag-iisip ng parang paano sila makatakas sa asawa nila. So, mga kapatid, ang Diyos hindi mo siya madadaya. Dahil alam niya na sa oras nito, lahat tayo nakikita niya. Amen? Alam niya kung sino ang kanya. At alam niya kung sino ang natutulog sa gawain ng Panginoon. Alam niya yung natutulog sa oras nito, alam niya. Kaya makinig, amoy, pandinig. Bakit sinasabi lagi ni Lord yan? Alam na kasi, kunwari nakatingin ka, pero iba ang iniisip mo. Iniisip ko siguro, naku yung anak ko kaya muli na kaya. Kasi wala pa sa kanina eh, sa pula pa kanina. Lagi mo iniisip pero hindi ka naman nakikinig. Bakit ko sinasabi po yan? Ganyan ako sa lumang buhay ko eh. Nagsisimba ako, hindi naman ako nakikinig sa pare eh. Kung ano pinag-iisip ko. Okay, kaya lahat alam ko ang ugali ng tao kasi ganyan din ako sa lumang buhay ko. Lalo sa kawain, alam na alam ko. Amen? So, okay. Sa panalangin, pag-ayun at pagbibigay sa kapwa. So, yung gospel natin, tanaw ng Quaresma, so mga practical na paraan ng pamumuhay sa Quaresma, ito po, yung panalangin. Laging manalangin, pag-aayuno at abstinensya. Yung abstinensya po, yung hindi pagkain ng karne. Dapat wala mo ng baboy, walang baka, walang, ewan ko lang yung manok na inaalaw. Isda ka lang at saka gulay. Para sumeksi ka pa, hindi po ha. Ang pag-aayuno, hindi para sumeksi. Kundi, kaya ka nag-aayuno, ano man yung matitid mo sa pagkain, ipunin mo yan para yung mga tao walang makain, ibibigay mo sa kanila. Itutulong mo. Amen? Kaya doon papasok yung pagbibigay sa kapwa. Amen? Kasi may tao, kumakain dahil matakaw siya. Halagang 500 ang kaya niyang ubusin sa isang meal lang. Ayan, okay? Kasi may chicken na, may baboy pa, meron pang isda na siguro. No order niya, 500. So, pwede mong gawin na 100 na lang gagastosin mo. E di 400, itabi mo. May bibigay mo sa mga tao, walang makain. Yan ang pag-aayuno. Yan. Mag-ayuno ka. At yung pag-aayuno din na huwag paggawa ng kasalanan, tiis-tiis lang. Sa mga bagay na luho, tiis-tiis lang. Kaya nakakalungkot tuwing Quaresma, doon sa samantalay na pupunta ng beach. Diba? Hindi nag-aayuno, pupunta ka ng beach, magsasaya pa. Dapat, tiis lang. Mag-ayuno ka na, huwag pumunta sa beach, kundi lagi ka sa simbahan.
O sa gawain ng, yan, ganito, prayer meeting. So, pati nito yan, bakit nag-ayuno? Yan. At sinasabi ko sa ating gospel, narinig naman po nyo, yung panalangin daw ay dapat yung hindi pakitang tao, ito sa puso, sabi pa nga po, pasok daw sa silid. Hindi naman po actually literal na papasok ka sa silid. Paano kung wala kang silid? Ay, hindi ka naman nananangin? Ang gusto sabihin ko nung pumasok sa silid, gusto sabihin, kahit saan ka lugar, kapag nananalangin ka, si Lord lang talaga ang iniisip mo na kinakausap mo. Wala kang ibang iisipin. Gusto sabihin, tahimik na si Lord ang kakausapin. Hindi yung kung may iniisip mo ba. Yun ang sinasabing pumasok ka sa silid mo para tahimik. Yan. Kundi si Lord dapat ang iniisip mo lang kapag ikaw ay nananalangin. Kahit na nasa CR ka, kahit saan ka, nasa jeep, nasa MRT o ano po, pwede kang mag-pray. Basta isipin mo si Lord. Yan. So yun sinasabi, pumasok kayong silid. Diba? At tahimik kang manalangin sa Diyos. Yun po yun. Okay? Dahil alam ko, marami sa inyo na wala naman talaga sarili silid. Diba? Pag nangupang ka ng maliit, ato na yung kusina, kung ilang kayo, nandun na lahat. Di literal ba? Ang gusto sabihin ng Panginoon na pumasok kayo silid? Gusto sabihin kahit saan ka, basta ikaw ay mananalangin sa Diyos, wala kang ibang iisipin. Huwag kang pa-distract. Yeah. Siya lang lagi mong kausapin. Yeah. So, pag yun no, abstinensya po, yan, kanina. Pagbibigay sa kapwa, napakalaga. Kasi kasama po yan sa ating pananampalataya, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Aba, magtulungan. Ano sabi niya? Magtulungan, magbibigan. Susunod po tayo. So, kung inibig natin ating kapwa, yung walang makain, bibigyan natin. Amen? So, mga kapatid, dito ang aking topic, mga kapatid. Kwaresma, panahon ng pagtalikod sa sarili at pagsunod kay Kristo. Bakit kailangan pagtalikod sa sarili? Lagi niyo po yan narinig, no? Pagtalikod sa sarili. Yung iba din na maunawan. Bakit ko pagtalikuran ng aking sarili? Sarili ko ito eh. Alam niyo, kailangan talikuran ng ating sarili dahil ang sarili natin ay makasarili. Kaya nga, sarili, makasarili. Ayaw ni Lord na tayo ay makasarili. Tayo nakalaan nga po sa pagbibigay. Sino bang gusto talaga magbigay? Pera mo na to, inipon mo. Gusto mo ba itong pamigay? Ayaw mo, di ba? Gusto mo gamitin mo lang sa sarili mo. Kasi makasarili ka. Kaya sabi ng Panginoon, pagtalikod sa sarili. Yeah? So, pagtalikod sa sarili at pagsunod kay Kristo. Kasi kung hindi mo tatalikuran ang sarili mo, hindi ka makakasunod kay Kristo. Oo, pag makasarili ka, hindi ka susunod kay Kristo. Hindi, sabi ni Lord, magtulungan, mag-ibigan. Pag hindi mo tinalikuran ang sarili mo, ayaw mo magbigay. O yung iba narinig ko pa, bakit ako magbibigay? Ako nga walang pamasahe. Pero kapag kumain siya, yan, may kasama pang soft drinks. Bakit mo ka na bumili ng soft drinks? Ipunin mo yun. Paano ipunin mo, di ba? Ipunin mo, ibigay mo sa taong nangangailan. Ang soft drinks din ang maganda sa katawan. Yung iba naman kakain, meron pa matamis na donut. Di mo naman bumili mo ng donut. Kalimutan mo sarili mo. Diba? Yun na lang pagkain na dapat mong kainin para ikaw ay mabuhay. Lahat po, mga simple lang po yan. Pero alam nyo, kapag kayo po ay nagtipid sa pagkain nyo, and then binigay nyo sa mahihirap, kinakalimutan niyo ang sarili nyo. Di ba ang sarili gusto nyo parang magkakamis? Gusto pa nga yun, mamahalin na cake. Pero yung kayo mainggit sa mga mayaman, tingnan nyo dahil sila yung mayaman, nabibili nila ang gusto nilang bilhin, lahat ng sakit nasa kanila. Diabetes. High blood. Kasi ba naman, kahit lang bumili ng lechon. Di ba? Salamat sa Diyos, hindi mo na kinakain niya. Kahit na may pera akong pambili, hindi mo na kinakain yan. Binigyan ako ni Lord talaga ng
kaalaman, alam ko na masama sa katawan niya. Kaya po, si Lord, binigyan ako ng kaalaman tungkol sa kakainin ko. Ako pala'y maglilingkod talaga sa kanya ng todo-todo. Nakita niyo kahit wala po akong tulog, puyat-puyat, araw-araw, kahit saan mo ako dalhin, hindi ako matutulog sa pagsasalita sa gawain ko ng Panginoon. Amen? Yes, opo. Sabi ko nga, kulang ako sa tulog, pero hindi makikita sa akin. Kaya sabi ni Brother Jim, sister, matulog ka naman. Paano na yung suot kapag ikaw nawala? Nandiyan ka naman. Hindi, 65 lang ako eh. Ayan ang problema. O si Brother Dog na lang. Si Brother Dog, may maintenance na din yan eh. Ako lang po, sa tatlong founder, ako lang ang walang maintenance. Yes, sila meron na lahat. Kaya pinagtatawanan ko sila. Walang maintenance, malakas ang pangangatawan po. Kasi ang pagkain ko ay puro steam. Walang pritos-pritos. Yan. Kaya makita ba naman kayo ng daing na bangus? Pagkain na bangus, di pa pinilitos dapat yan? Aba ako hindi ko pipritusin yan. I-steam ko. Hindi na sa daing na bangus eh. May paksin. Paksin na siya. Ipapaksin ko na lang siya. Iniwanan ko po yung mga mamantika. Kaya ang katawan ko, wala na talaga mga taba. Puro healthy food ako. Ha? Pag-ingat po tayo sa ating katawan kasi may vision pa po tayo kay Lord. Lalo itong mga kabataan na to, mahaba pang lakbayin nyo, mga kapatid. May mission po tayo lahat. Okay? So, pares nga pala ng pagtalikod sa sarili at pagsunod kay Kristo. Kaya dadaanin ko ito para maintindihan niyo po sa acronyms po ng Kwaresma. Yung pagtalikod sa sarili, mga kapatid, ay nagpapahiwatig ng sakripisyo. Ito po yan, sakripisyo at pagtalikod sa makasariling hangarin upang yakapin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya paliguran mo sa sarili mo upang ang Diyos, ang kanyang kalooban, ang iyong masusunod. Kasi kung hindi mo kakalimutan ang sarili mo, hindi ka makakasunod sa kalooban ng Diyos. Dapat isa lang, kalooban ng Diyos ang masusunod, hindi yung kalooban mo. Kaya kailangan, talikuran mo ang sarili mo. Sabihin, kung ano ang nais ng Diyos, yun ang masusunod. Sabi ko nga, ang tao, siyempre di ba ang tao gusto niya talaga masarap na buhay? Naka-aircon, o diba? Kumain ng masarap, diba? O, sa paglilingkod sa Panginoon, di pwede yun. Diba? Kakalimutan mo sarili mo para ikaw makapaglingkod sa Diyos. Yan. Para makasunod ka sa kalooban ng Diyos. So, maraming gusto ang sarili na hindi makapasok ang kalooban ng Diyos sa tao. Kaya talikuran ng sarili para ang kalooban ng Diyos ang makapasok sa atin at yun ang susundin natin. Amen? So, yakapin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi sa Lucas chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Amen? Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. See, napakaliwanag ang sinasabi sa Lucas chapter 9 verse 23 na limutin ang ukol po. Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Sino ang tao kapag galit, talagang napupot sa tao. Di ba? Pero ang sabi ni Lord, mahalin ang kaaway. Kapag hindi mo kinalimutan ang sarili mo, yung puot mo, yan, hindi ka makakasunod kay Lord na mahalin ang kaaway. Tama? Pairanin mo yung sarili mo. Kaaway ko nga yan eh. Bakit ko siya patatawarin? Bakit siya mamahalin? Ano? Kaaway ko, mamahalin ko? Pinagpala siya. Subalit utos ng Diyos. Kaya kalimutan mo sarili mo para makasunod ka kay Lord. Mamahalin mo kaaway mo. Yan. Maliwanag po ba? Yun naman, alam niyo yun, tuwa ako dyan sa halimbawa ko na yan. Yung mahalin ng kaaway. Kasi maraming bumapaksak dyan na hindi niya, lalo na, ang unang kaaway mo, asawa mo, naku, hirap yata niya, pinipray mo pang, mamatay ka na sana.
O, diba, pipray mo, mamatay ka na sana. O, hindi mo kinakalimutan sa sarili mo, kaya nagpipray ka na mamatay ka na sana. Pero ang ibig ng Diyos, kapag si Lord ang nasunod, ibig ng Diyos, ipag-pray mo siya. Pag-pray mo siya, Lord, nawa po, kumilos kayo sa buhay ng aking asawa. Pagharian niyo siya, O Diyos. Kapag ng prayer mo, maghahari ang Diyos sa buhay ng asawa mo, bababago yan. Di ka makikinabang? Kasi minsan nagpapadaya tayo kay Satanas Gusto natin ay isang taong kaaway mamatay na. Pero kapag pinray mo, nababaguhin ng Diyos, darating ang panahon, tatanggap ka ng biyaya dyan. Hindi ang totoo. Tatanggap ka ng biyaya dyan. Kasi sa kabila ng kanyang paggawa ng masama sa'yo, naging mabuti ka pa, marirealize niya, kabait-bait sa akin, marigaluhan ko nga. May biyaya ka. Pero pag pinray mo makatay na sana, wala kang biyaya. Galit pa sa'yo si Lord. Galit pa sa'yo si Lord. Bakit mo ipagpipray ang isang taong mahal din niya? Mahal din niya ang asawang mong pasaway. Gusto mo ikaw lang ang mahal ni Lord? Masyado ka naman makasarili. So, lahat ng tao, makasalanan man ito, ay mahal ng Diyos. Ang dapat ginagawa natin ay ipag-pray. Hindi yung kunin mo na, O Diyos. Maliwanag po ba? Kasi alam niyo, kaya ako naibabahagi sa inyo. Ganyan ako noon. Parang gusto ko mamatay ang asawa ko. Kasi pasawa. Pero nung nakarinig ako ng salita ng Diyos, na-realize ko nga. Sabi ko, ba't ko nga ba pinipray na mamatay nito? Bakit ginabangan ko pa ito? Alam niyo, pinipray ko, Lord, maghari ka sa buhay niya. Di, napakinabangan ko pa siya. Siya, driver ng anak ko nung nag-aaral sila. Driver, hatid sundo. Tapos kumikita pa siya. Kahit pa paano nag-share sa bahay. Kung kinuha na siya ni Lord, di ako lahat ang gastos. Ako lahat ang driver. Kailangan mga kapatid, kailangan isip-isip. May pakinabang ang kaaway mo, kapatid. Kaya i-pray mo siya na pagharian siya ni Lord. Sabi pag pagharian ng Diyos, si Lord ang maghahari sa kanya. Kapag si Lord ang naghahari sa kanya, magbabago iyan. Di ba tayo nagbago dahil pinaintulutan natin ng Diyos na maghari sa atin? Siya ay naghari na, siya ay hari ng buhay natin. Kaya tayo ay nagbago. Kaya araw-araw binabago ako. Di ba? So, mga kapatid. So, yan ang sabi, kalimutan ng sarili para si Lord ang maghari sa atin. Kasi kung hindi natin kalimutan ng sarili natin, hindi makakapasok si Lord sa buhay natin. Kasi makasarili pa tayo. So, pagsunod kay Kristo. So, ay ang ating personal na pagtugon sa tawag ng Diyos upang itakwil ang sarili, tanggapin ang sakripisyo at lumakad sa landas na itinuro ni Jesus. So, susunod tayo sa Kanya. Amen? Paglalat ko yan. So, sabi nga sa 1 chapter 6 verse 13, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Tingnan mo si Jesus, naging masunurin sa kanyang Ama. Sumunod sa kanyang Ama. Meron siyang mission. Ang mission niya ay pag-aalay ng buhay para tayo tubusin. Sinunod niya. Amen? Kung tumanggi si Kristo, wala tayong kaligtasan. Pero nasabi niya, kung anong kalooban ng Ama ang masusunod. So, naging masunurin si Kristo. Yan ang nais ni Kristo na dapat tularan natin. Maging masunurin din po tayo. Siya ay Diyos na, naging masunurin sa kanyang Ama. So tayo, anak ng Diyos, dapat maging masunurin din po tayo sa ating Ama. Liwanag po ba? Okay. Si Jesus ay huhuwaran ng sakripisyo at pagsunod sa Ama. Sa panahon ng Kwaresma, tinatawagan tayong tularan siya sa ating araw-araw na pamumuhay. Kailangan araw-araw ng ating pamumuhay, si Jesus ang masusunod, hindi ang sarili natin. Kapag ang sarili natin, mapapahamak tayo. Dahil nga makasarili ang tao. Gusto niya, pabor lahat sa kanya. Kapag pabor lahat sa iyo, asan na yung kawang gawa mo?
Patay yung pananampalataya mo kapag wala kang kawang gawin. Puro sarili mo. Alam mo, narinig ko nga sabi sa pare, ang isang pamilya daw, kapag linggo, magsisimba, pagdating ng Monday to Saturday sa trabaho. Ganun lagi ang routine ng buhay niya. No? Linggo, simbahan, Monday to Saturday, uwi sa bahay. Linggo na naman, simba, Monday to Saturday, uwi sa bahay. Alam mo, sabi ng pare, mahabag-habag daw ang buhay ng pamilya na gano'n. Totoo, walang kawang-gawa. Sarili lang nila, pamilya lang nila. Kahabag-habag daw, sabi ng pare, pinaglayang ko, di ba magandang pamilya naman yung kasama sila nagsisimba, diba? Kaya lang walang kawang-gawa. Kapag wala kang kawang-gawa, hindi po yung kapwa mo, sabi naman nila, kapwa naman daw yung pamilya niya. Kasi yung panlabas mo, lalabas ka sa bakuran mo. Kapag hindi ka lumabas sa bakuran mo, siyempre makakagawa ka ng mabuti sa pamilya mo kasi pamilya mo yun, kadugo mo. Tama? Yan. Pero kasi yung kawang-gawa mo sa labas, kung sabihin, yung ginagawa mo sa pamilya mo, kawang-gawa. Hindi kawang-gawa, obligasyon. Obligasyon yung pamilya, napakainin mo, papag-aralin mo ang anak mo, obligasyon mo yan. Hindi yan kawang-gawa. Ang kawang-gawa, pag lumabas ka na sa kapwa mo. Sasabihin lang, kapwa mo naman yung pamilya ko eh. Lumabas ka na yung bakuran. Kailangan sa labas ay makagawa ka rin ng mabuti. Okay? So, yun po. Paliwanag po ba? Hindi lang pamilya mo. Kaya sabi nila, dapat unahin mo yung pamilya mo. Oo, tama naman yun. Unahin pamilya. Pero, dyan ka na lang pa sa pamilya mo. Eh, dito sa pamilya na lang, wala kayo dito. Walang prayer meeting. Hindi ka na lalabas. Tama? Diyan ka na lang sa bahay mo. Sa simba. Okay? At napakalagan, di ba, yung pagsisimba, di ba? Sa pagsisimba po, ay tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo. Sa prayer meeting, marami tayong natutunan. Kasi pinagnilayan natin ang salita ng Diyos. Kaya dalawa, kumpletuhin mo, kapatid. Amen? So, eto na tayo. Ayun, bibilisan ko. Oras na. Ano sa titigil? 8:45, no? 8:45. Pero po, 20 minutes na lang. Sige, bibilisan ko na. Ano ang mga hakbang para sa pagtalikod sa sarili at pagsunod kay Kristo? Anong gagawin mo? Anong hakbang na dapat mong gawin upang ka magtagumpay sa pagtalikod sa sarili at mga sunod ka kay Kristo? So, dadaanan mo sa acronym po ng Quaresma, na kung 13 letters pa to, ay 9 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam na letra! Ang dami, no? Bilisan mo na lang. Amen? Quaresma. Acronyms ng Quaresma, mga kapatid. Yan. Quaresma. Sa letra K. Kumpisal. Ang Quaresma, mangungumpisal ka. Yeah, umpisal na. Wow. Quaresma, huwag mong kakalimutan, mangumpisal ka. Hindi lang Quaresma. Araw-araw pwede ka mangumpisal. Pero, paalala sa atin ang Quaresma. Amen? Kumpisal. Dahil sa kumpisal, mga kapatid, ang pagbabalik loob sa Diyos sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Amen? Kaya po, sabi nga po sa Gawa chapter 3 verse 19, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawin niya ang inyong mga kasalanan. Ang Quaresma, huwag kang makalimot, mangumpisal ka. Amen? Kaya kailangan magbalik loob tayo sa Diyos. Amen? Paalala. Amen? So, okay. So, ang pagsisisi ay unang hakbang sa pagtalikod sa sarili. Sa panahon ng Quaresma, tinatawag tayong suriin ang ating konsensya at ituwid ang ating mga pagkakamali. So, yan po yung pagbabalik loob sa Diyos. Paano magagawin yan? Mangumpisal ka. Amen? Quaresma. Hindi na ako magbababad per letra dahil oras na. Okay, Quaresma. Mahaba siya. Sa you, ano kaya yung you? Ayan, para tayo naglalaro, no? Pero, meron tayong matututunan. Amen? You, unawa. Ayan. Unawain mo, mga kapatid, ang Quaresma. Anong panawagan ng Quaresma? Lagi pa kayo, naunawaan mo, pag-unawa. Okay? Unawa. So,
sabi, ang pagsusuri ng konsensya at pag-unawa sa ating espiritual na kalagayan, kumusta na? Unawain mo, saan ka na ba? Amen? Ikaw ba naglalakbay na kasama mo ang Diyos? O naglalakbay ka, kasama mo lang sarili mo? Kasi kapag sarili mo lang kasama mo, hindi ka magtatagumpay. Dahil ang sabi sa 1 chapter 14 verse 6, sabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So hindi ka pwedeng mag-isa lang. Kaya lagi kang konsensya mo, lagi mong sinusuri. Ano na ba ako? Saan na ba ako? Amen? Ako ba'y naglalakbay ng kasama ko si Kristo? O naglalakbay pa rin ako sa sarili ko? Amen? Kailangan kasama mo si Kristo. Kaya palagi mo sabihin yung konsensya, unawa lagi. Amen? Alamin mo ang kalagayan mo, araw-araw ng buhay mo. Tama ba ang pamumuhay mo? Amen? O nasa ligaw na landas ka na? Hindi ka tumatak sa tanging daan na si Jesus. Amen? So, sabi nga sa awit 139 verse 23-24, O Diyos, ako'y siya sa atin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo ko at iyasin. Yan, magdasal ka, makiusap ka sa Diyos. Amen? Kailangan lagi mong sinusuri yung konsensya mo. Kapatid, unawa, ano ka na ba? Ano na kalagayan mo? Amen? Hindi dapat nawawala po sa atin yan. Amen? Yung unawa po. Ha? Okay, so sa letrang W, ito, sa ating gospel, wagas na panalangin. Hiningi sa atin po ng Diyos yan. Wagas na panalangin. Bakit po? Kasi may kalaban tayo, si Satanas. Amen? Kailangan natin na manalangin. Amen? Hingin natin ang tulong ng Diyos para tayo magtagumpay. Hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos ang magpatuloy na mag-alaga sa ating buhay. Dahil napakaliwanag po ng Santiago, chapter 4, verse 7. Kaya nga, pasakop ka sa kapangyarihan ng Diyos, labanan mo ang diablo, at lalayo ka nito. Amen? Kaya lagi po mga kapatid, hayaan natin si Kristo pong maghari sa ating buhay. So, wagas na panalangin, lagi kang mag-pray. Kanina nga ako, alam mo lilita ako. Kasi sobrang traffic. Lalo pa akong kinakabahan dahil yung Waze, salita ng salita. Sabi ng Waze, additional 25 minutes. Kasi sobrang traffic daw. Maya, nagsalita rin naman, additional 5 minutes. Makakarating kaya ako ng tama, pero nag-pray ako, Lord, huwag mo nang pagtulutang maliit ako. Kasi gusto ko talagang mag-talk, Lord. At talagang na po, nagulat na lang ako, biglang ang bilis. On time, nandyan ako. Mag-pray ka lang kay Lord, hindi ka mabibigo. Kailangan natin mag-pray po. Pag-isip sa umaga, mag-pray ka, magpasalamat ka, dahil every kissing is a blessing. Sa kinakain natin, galing kay Lord po yan. Huwag mo ipagmalaki, kaya ka may pambili ng pagkain mo dahil nagtrabaho ka. Hindi pinagtulutan ni Lord. Kasi kung ikaw ay karamdaman, makakapagtrabaho ka ba? Kaya dapat lahat higin mo kay Lord. Hingi ka ng gabay, manalangin ka lagi. Wagas na panalangin. Amen? Kaya, sabi ko, pagsasagawa ng taimtim na panalangin upang maging malapit sa Diyos. Amen? Lagi mo kausapin ng Diyos. Kapag nananalangin ka, kinakausap mo ang Diyos. Amen? So, Matthew chapter 6 verse 6. Ngunit kapag sa ating gospel kanina, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihan ginagawa mo ng lihim. So, utos sa atin ang manalangin. Amen? Sabi ko nga kanina, hindi naman po literal ito na pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Kung meron ka silid, yes, better, na gumawa ka nga ng altar sa bahay. Kung
kung malaki yung bahay nyo. Amen? E paano kung maliit lang sa kwarto lang yung bahay nyo? Amen? Andun na yung kusina, nandun yung labahan, lahat na nandun. So, hindi siya silid. Ang gusto sabi niya po kanina, sabi ko, napapag nagpipray kayo, si Lord lang ang nasa isipan nyo, siya ang kakausapin nyo. Walang iba na iisipin. Yun ang gusto ni Lord. Kasi yung iba na nanalangin, lalo na nag-rosaryo, di ba? Ama namin, yung, ay, hindi ko lang sa Tagalog, ano na, Our Father what in heaven, tapos maya-maya, huy, yung sinain ko, nasusunog pa rin. Di ba meron ganyan? Ay, may nag-doorbell! Yan mo muna. Ayaw mo yung nag-doorbell, pray ka. Sino na kinakausap mo? Meron ganun maraming distraction, di ba? O, panirapan, ay, nagluluto pala ako! Sabi niya, nasunod na. So, gusto sabihin, si Lord lang ang kakausapin mo. Yun po gusto sabihin dito, ha? Okay, so next po. Sa letter A, ayuno. Ayan, yung kanina. Siyempre, pasok din po ang gospel natin, yung panalangin, ayuno, at pagbibigay sa kapwa. Amen? Okay, so mag-ayuno, utos sa atin po iyan. Ang ating Panginoon Jesus, bago po siya pumili ng kanyang alagad, siya umakyat sa bundok na nalangin nag-ayuno. 40 days po, hindi siya kumakain. Hanggang tuksoin siya ni Satanas. Pero nagtagumpay po siya. Diba? Nasabi yung bato, gawin daw tinapay kasi gutom na si Kristo noon. 40 days, hindi ka nga naman kumakain, talagang gutom ka. Pero hindi siya natukso na yung bato, ginawang tinapay para pagkain niya. Amen? So, natagumpayan po ng Panginoon ng tukso. Tayo rin, matatagumpayan natin yan kung tayo lagi nananalangin at nag-aayuno. Alam niyo, napakaganda pong mag-ayuno kapag may mabigat na hilingi ka sa Diyos. Mag-ayuno ka, kapatid. And, so ayuno, sabi sa ayuno, mga kapatid, itong sakripisyong physical na hindi ka kakain upang masalamin ang espiritual na kahulugan ng pagsunod kay Kristo. Amen? Kasi kung hindi ka na nakakain, mag-aayuno ka, nakatipid ka, makakasunod ka sa pagbibigay sa kapwa. Kaya diba? Ganda diba? Ganda ng turo po ng simbahan natin. Tsaka sa prayer meeting na ganito. Okay, kaya nasabi sa Matthew chapter 4 verse 4, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, pwede kang mag-ayuno, kahit hindi ka kumain ng si Kristo, 40 days, hindi siya kumain, pwede, buhay pa rin. Amen? Sabihin, hindi mahalaga ang, pag sinabing tinapay, yung pagkain, kundi ang napakalaga ang salita ng Diyos. Amen? Ako nga po, kahit hindi ako kumain, pag bago ako ng topic, okay lang. Tuwing nagbo-broadcast po ako, hindi ako kumakain ng almusal. Nakakakain na ako, alas 4 ng hapon. Amen? Okay lang. Basta tunahin kong salita ng Diyos. Hindi yung aking tiyan. Amen? Alam niyo po, pag nag-aayuno kayo, tapos magtotok kay preacher, napakaganda po na maibigay mo. Kasi nga po, na talagang walang laman yung tiyan mo, kundi spiritually filled ka po. Kaya makakasigaw ka, subukan mong kumain ng marami. Tapos bigla ka magtok dito, ano yung tigay mo? Hindi ka makakapagpag ng maayos kasi sobrang busog mo. Kaya dapat maganda po fasting talaga. Ha? Okay. So, hindi po sa tinapay lang nabubuhay ng tao. Kaya makakapag-ayuno ka, kapatid. Amen? Okay. So, sa letang R. Ayan, ito. Reforma ng puso. Kwaresma. Kapag marumi ang puso mo, yan, lalapit ka sa Panginoon, palinis mo ang puso mo. Paano palilinis ang puso mo? Doon sa number 1, K, kumpisal. Yun. Mapalad ang may malinis na puso, makikita ang Diyos. Mateo chapter 5, verse 8. Amen? Mapalad daw may malinis na puso, makikita ng Diyos. Kasi sabihin, pasok siya sa langit. Pero kapag marumi ang puso mo, sa impyerno ka. Doon ka sa kaharian ng Diablo. Amen? So, reforma ng puso. Baguhin mo ang puso mo. Kung marumi yan, pwede namang luminis yan. Paano nilinis? Sabi po sa
Alam niyo, sabi sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi ni Yahweh, magliwanagan tayo. Gaano magkarami yung kasalanan? Madugo man yan, pati rin madugo, mapula man yan, marami man yan. Kung tayo po'y magbabalik loob sa Diyos, hingi ng tawad, lilinisin po tayo kasi puti ng bola. Just imagine kasi puti ng bola. Kung sabihin, lilimutin lahat ni Lord yung ating nagawang kasalanan kahit ikaw ay pumatay ng tao, nakaw ka, nandaya, katulad na nandaya. Kung ikaw ay magbabalik loob sa Diyos, kapatid, patatawarin ka ng Diyos at nilinisin ka kasi puti ng bola. Amen? Kaya kapag ikaw humingi ng tawad kay Lord at tapos puso humingi ng tawad, patawarin mo na yung sarili mo kasi iba, hingi ng tawad kay Lord, pero dahil sa ginawa niya, na-realize niya, grabe, matindi. Hindi niya mapatawad yung sarili niya. Patawarin mo na yung sarili mo kasi pinatawad ka na ni Lord. Limutin mo na rin yun para sa pagbabagong buhay. Amen? So, reforma ng puso, sabi, ang pagbabago ng ating puso at ugali tungo sa kabanalan. Hindi ka kasi magiging banal kung hindi mo lilinisin ang puso mo. Amen? Okay, kaya nga sabi sa Ezekiel, si Brother Ezekiel, chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin ko masunurin. So, lilinisin ang puso mo. Amen. So, maliwanag diba? Oh, di ba? Pusot na pusot tayo sa salita ng Diyos. Di ba? Sarap ng pakiramdam. Di ba? So, next na po, hindi na ako yung magbabad, sabi ko nga po. Okay, ito na. Eucharistia. Pag sinabi yung Eucharistia, ito yung banal na misa. Oh, laging magsimba. Ayan. Lalo na ang Koresma, panahon ng Koresma, magsimba. Dahil ang Eucharistia, ang aktibong pakikibahagi sa banal na misa at pagninilay sa sakripisyo ni Kristo. Diyan natin makikita ang kasaysayan ng ating kaligtasan sa banal na misa. Ngayon, di ba kumakanta ba si Jesus ay namatay, siya, di ba, muling nabuhay, muling babalik. Oh, alam niyo po, nung wala pa ako kay Lord, kinakanta yan, natutuwa lang ako dun sa tono niya, pero hindi ko alam ang kahulugan niya. Alam niyo po, nung kay Lord na ako, sabi ko, kinilabutan ako, grabe, ang ganda pala nito, na si Kristo ay namatay, na si Kristo ay muling nabuhay, at muling babalik. Muling babalik upang kunin ang mga nagtagumpay at dadalhin sa kanyang kaharian sa langit. Pero special yung mga nagtagumpay. Aangat tayo, magkikita tayo sa alapaap, yung mga tagumpay at dadalhin sa langit. At yung ating katawan, hindi na katawang panlupa, katawang panlangit na hindi na magkakasakit, hindi na mamamatay, hindi na kailangan kumain, hindi na kailangan maglaba, hindi na kailangan maging lager. Hindi na kailangan magtrabaho para kumita ng pera. Ang gagawin na lang natin dahil ang katawan natin, panglangit, umaawit na tayo para sa Diyos. Kalwaladian, kalinigan, ang sarap, di ba? O sino gusto pumunta na doon? ako lang gusto pumunta doon na. Kasi nandiyan kasunod yun, mamatay ka na. Kaya ayaw. Ay, hindi makasama si Kristo. Okay, so, sabi nga sa 1 chapter 6 verse 56, ang kumakain ng aking laman at tumiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Yan ang banal na misa. Tinatanggap natin saan yung tinapay, yung hostya. Kapag tinanggap mo yun, yun ay si Kristo. Yun ang katawan at dugo ni Kristo. Huwag niyo sabihin, paano nangyari itong katawan at dugo? Nag-iiba na po yan. Kapag tinaasan ng pari, nagiging katawan at dugo na po ni Kristo yan. Amen? So, maliwanag po ha? Okay, dahil nagbadya na yung aking oras, bilisan ko na. Okay, sakripisyo. Yan. Diba kaya nga may Koresma, sakripisyo yan. Nag-alay ng buhay si Kristo sa krus. So, tayo rin. Dapat marunong tayong magsakripisyo. Yan, ha? So, sakripisyo po, pagkakait ng sariling layaw bilang tanda ng pagsunod kay Kristo.
Di ba? Alam mo, kapag hindi natin kinalimutan ang sarili natin, mga sister, di ba ang hilig natin mag-shopping? Todo, malayaw na buhay, di ba? Gusto natin maraming alahas, so di ba? Bili dito, bili doon, wala yung pagtulong sa kapwa, puro sarili lang natin, isip natin, di ba? Ganyan lang sa loob buhay. Layaw lang. So, shopping. Kahit hindi mo kailangan. Yan, dinilin mo. Para sa pagdating sa bahay, hindi ko naman pa ito kailangan. Kasi matakaw ka sa mata. Yan. Okay, pagsunod kay Kristo, pagkakait ng sariling layaw, bilang tanda ang pagsunod kay Kristo, kailangan magsakripisyo ka. Amen? Tingnan mo sa pag-aalaga sa ating mga anak, 5 anak. O di ba napupuyat tayo para sa ating mga anak, di ba? Sakripisyo talaga, kasama yun. Amen? Sa gawain ng Panginoon, gabi tayo matatapos. Sakripisyo, nagsakripisyo ka, instead na manood ka ng TV, o di ba, nandito ka? Asar ka na manood ng mga teleserye ba yan? O, sabi mo, naku, na-miss ko yung aking pinanonood. Sakripisyo ko lang. Okay, so, sabi sa Lucas chapter 9, verse 23, at sinabi niya sa lahat, kung ibig niyo naman sumunod sa akin, dimutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasalin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, yan po mga kapatid. Amen? Okay, listen natin. So, malapit na naman. Sa itang N. Yan. Ito, mga kapatid, mapagbigay na puso. Yan yung kawang gawa. Kaya yung ating gospel, ang hinihingi ng ating gospel, di ba, panalangin, ando sa wagas na panalangin, ayuno, mag-ayuno, at mapagbigay na puso, pagbibigay sa kapwa. Amen? So, ano sabi? Mapagbigay na puso, ang pagbabahagi ng biyaya sa mga nangangailangan. Lahat tayo ay tumatanggap ng biyaya. Di po ba? Kailangan magbigay din tayo. Kapag hindi ka nagbigay, madamot ka. At hindi ka na pagpapalain pa ni Lord. Kasi madamot kayo. Amen? The more you give, the more you receive. Totoo po yan. Ako nga, nagtataka ko, kahit wala na ako, sige, kapag may lumapit, sige, bigay. Gusto na mga ako, pasok naman ang pasok yung pera. Wala na nga ako, bigla naman, darating. Oh, totoo po yan. Sipot na, okay pa rin, sige, pamigay pa rin. Bigay, wala lapit, bigay. O, bigla darating ang biyaya. Totoo po yan. Binabalik ni Lord, siksik liglig ka tumakot. Amen! Praise God! Bahagi po ng biyaya. Sabi nga sa 2 Corintios chapter 9, verse 7, ang bawat isa dapat magbigay! Ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob. Hindi yung nabubwisit ka. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sa mga ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Dito sa puso mo na gusto mong ibigay. Amen? Eh meron naman yung nagbibigay tapos susumbatan pa siya. Dami niya sinabi pa. Binigay na nga. Dami pag may kadugtong na may panunumba. Okay. So, last. Ito po. Ayan. Awa. Ikaw ba marunong maawa? Ang Diyos ay maawain at mahabagin. Tinutularan natin siya, so dapat tayo rin ay marunong maawa. Amen? Awa. Okay, so, sabi ko, ang pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa kapwa ay ikaw ay maawain, mahabagin. Di ba, mga kapatid? Amen? So, itong awa na ito pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Kaya ang sabi sa Mateo, mahaba po ito, itong Mateo chapter 25, verse 35 to 40, sapagat ako nagutom at inyong pinakain, nauuhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang may suot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasakop ang mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakay o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang may suot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilanggo at aming dinalaw? Sasabihin ng hari,
sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Amen? So, mga kapatid, si Kristo'y mahabagin. So, tayo ay tinuturuan po niya na maging mahabagin tayo, maawain. Yung awa, nananatili sa atin na naawa tayo sa mga taong mahirap, na yung mga dumadaan ng matinding pagsubok. Kaya dahil dito sa binasa ko sa Matthew chapter 25 verse 34-40, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun ang ginawa mo sa Diyos. Amen? So, yan po ang ating pinagnilayan na sa 9 letters ito, 2, 4, o 9. Yan po panawagan ng Quaresma. Isa buhay po natin ito, mga kapatid. Amen? Para po tayo magtagumpay sa ating buhay. Lahat naman po minilipili po ba na makasama ang Diyos sa langit? Amen? So, kung minilipili nyo na makasama ang Diyos sa langit, mga kapatid, panahon tayo ng Quaresma po. Nawa po, mag-umpisa tayo. Amen? Lagi unawa yung sarili natin, pagnilayan natin, suriin natin, ay yung wakas na panalangin, huwag mawawala po sa atin yan. Always pray, mag-ayuno po, hanggat maaari. Pero yung mga senior, okay lang na hindi na mag-ayuno. Bawal na raw. Kaya ako senior na nag-aayuno pa rin ako. Kasi parang hindi naman ako senior eh. Parang katawan ko eh, parang ewan. I-regalo ni Lord dito sa akin eh. Amen? Hindi ko po nararamdaman ako yung senior. Mabilis pa tumakbo. O kaya mag-drive. Hindi natutulog. Kahit hindi kumain. Kumikilos pa rin. Walang maintenance. Amen? Give sa akin ni Lord po kasi. Amen? So, nag-aayuno pa rin ako. Sa mga diabetes person daw. Diabetic person, bawal mag-ayuno. Mga senior, bawal na daw. So, mga kabataan, sige, mag-ayuno. So, mag-ayuno na lang kayo sa pagkain, yung mga senior. Mag-ayuno kayo sa pagiging, magagalitin. Kasi senior na raw. Mga senior magagalitin. O sa pagiging madamot. Doon na lang kayo mag-ayuno. Ayan. So, reforma ng puso, baguhin ng puso, karistiya, lagi magsimba, sakripisyo. Meron talaga tayong pagsasakripisyo. Bilang tayo, nagsiliting makasunod kay Kristo, may sacrifice po talaga. Okay? So, mapagbigay ng puso, kawa-kawa, awa. So, mga kapatid, God bless us po. Yan. Maghihiling po ba ako sa inyo? O okay, prayer na ng general? O pipila? Ayun po. Yung time. Kasi okay lang sa inyo? Kahit umabot tayo ng gabi? Okay lang. Okay lang. So, gusto yung pipila pa kayo sa hiling? Okay lang? Gusto nila. Ayan. Gusto nila maramdaman yung pag-tipo ni Lord sa kanila. Kasi kami po, bago po mag-pray, nag-pray po, bago po kayo i-pray na individual, idinudulog po namin sa Diyos na kapag pinatong natin ang kamay na sa ulo nyo, si Lord yun. Kaya damhin nyo ang presensya ng Panginoon po ngayong gabi. Sa pagtulog po sa Kanya. Kaya tayo po'y manalangin na mga kapatid para sa hiling po natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. O dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, napakabuti niyo po, Lord. Nasa loob po ng isang oras ang pagninilay ng tinapin po namin, Lord, yung acronym po ng Quaresma. Daman-daman namin, Lord, yung presensya, yung paggabay sa akin, na naibahagi ko po sa akin mga kapatid, Lord. Kung nais niyo po, naibahagi ko ngayong gabi, Lord. Salamat, Lord, sa biyaya nito, Lord. Biyaya na pagkain ng aming kaluluwa. Napakabuti niyo, Lord, sa akin, sa Amazing Grace member po, Lord, na patuloy tuwing Saturday na kakatipon po sila, Lord, sa choir po, ng mga kabataan na choir, Brother Ezekiel, si Sister Angelica po, Lord, na patuloy na ginagamit ni Lord. Salamat po, Lord. Hindi man po kami karapat-dapat, subalit dahil kayo, Lord, ay mahabag ng Diyos, mapagmahal na Diyos, naging karapat-dapat kami sa iyo, Lord.
Dahil kayo po ang Diyos na mapagpala po at patuloy na naghihimala sa aming buhay. Kaya salamat o Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid ngayon, dalhin niyo ang presensya ng Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Kung tayo nananampalataya sa Kanya, mararamdaman mo na ang buhay mo ay siya ang Diyos at sumusunod sa Kanya. Kaya Lord, narito po kami, O Lord, na nagtitiwala sa iyo na sa bawat lapit po namin, hindi kami mabibigo. Dahil napakaliwanag po sinasabi niyo sa Jeremiah 33 verse 3, kung kami po ay tatawa, tutugon ka, O Diyos, at ipahayag mo yung mga bagay na mahiwaga na hindi namin po naunawaan. Kaya Lord, patuloy na paunawa mo sa aking mga kapatid, yung mga pagsubok po, Lord, na pinagdadaanan po nila ngayon, na pinagtulutan lamang nito, O Diyos, dahil yung takilang layunin po kayo. Kung pagsubok man po ito ng walang pera, O Lord, nawalan ng trabaho, nawalan ng mga mahal sa buhay, O Lord, na umuwi na sa iyo, O Lord, at patuloy na nakakaranas sila, Lord, ng mga sa pamilya, na pasaway na anak, asawa, o sino man sa kanilang pamilya, O Lord, na nahihirapan ang aking mga kapatid na ito. Sa gabi ito, Lord, naniniwala ko, Lord, na maghihimala ka sa kanila, O Diyos. At yung aking mga kapatid na narito, O Lord, na may karamdaman ng diabetes, sakit sa puso, nagda-dialysis, O Lord, o ano man, Lord, kung hindi man mabanggit lahat ng klase ng kanilang karamdaman na narito sila, Lord. Batid mo, O Diyos, kung ano ang kanilang karamdaman na sila'y nangihirapan, O Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa pagtulog namin, maghihiwala kami, O Lord, na maghihibala. Kaya Lord, narito po kami, na kung ano man po ang aming mga kasalanan na nagagawa sa iyo, na itong dahilan kung bakit kami nahihiwalay sa iyo, Lord. Patawarin niyo po kami, O Lord. Patawarin niyo kami, Lord, ng ginagawa ng isip namin, O Lord. Nag-iisip ng masama sa aming kapwa. Nag-iisip na parang saktan ang aming kaawa. Puro makasarili, O Lord, ang iisip namin. Patawad, O Lord. Yung ginagawa ng kamay namin, O Lord, nananakit ng aming kapwa. Patawad, O Lord. Yung pagiging magagalitin namin, O Lord, patawad, O Lord. Yung napupuot sa kapwa, O Lord, patawad po. Yung ginagawa ng aming paa na dinadala kami sa lugar na hindi yung maloob. Napatuloy, O Lord, na inaamin namin na kami nagkakasala. Kaya narito kami, O Lord, humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Pakalinis-linisin ang aming puso upang sa araw-araw ng aming buhay, madama namin ang iyong presensya. Madama namin ang iyong yakap. Madama namin ang iyong pagmamahal. Marinig namin ang tinig mo na nagsasabi ka sa amin na mahal mo kami. Na hindi mo kami pinababayaan. Ipadama mo sa aking mga kapatid ang iyong pagmamahal. Na mahal mo sila. At ipadama mo ngayon sa kanila na sa taus-pusong paglapit namin, ipinatawag mo ang aming mga kasalanan, na pinatawad mo kami, O Diyos, at nininis mo ang aming maraming puso. Ginawa mo itong malinis. Kaya kapatid, ngayon na ikaw ay nininis na ng Diyos, dudulog tayo ngayon sa Panginoon, paghingi ng kagalingan sa lahat ng karamdaman na umaalipin sa iyo, kapatid. Narito ang aking mga kapatid na may karamdaman, O Diyos.
ganap na kagalingan, O Lord, at ipagkaloob sa aking mga kapatid na ito. Kagalingan ng kanilang karamdaman. Narito kami, O Diyos, nagtitiwala sa iyo na maghihimala ka. Himala ng kagalingan sa aking mga kapatid na narito, O Diyos. Kapatid, hawakan mo ang parte ng katawan mo na may karamdaman at itilog mo sa Diyos. Magpakaawa ka sa Diyos na pagalingin ito. At naniniwala ako na hindi ka mabibigo, kapatid. Na makakamit mo ang kagalingan ngayong gabi. Dahil ang Diyos ang makapangyarihan. Dahil ang Diyos ang dakilang magkakawa. Sige, kapatid, kausapin mo ang Diyos. Ganap na kagaling ang ipagkaloob mo sa aking mga kapatid. Magtiwala ka, kapatid. Makakamit mo ang kagalingan. Dahil ang tumatawag sa kanya hindi mabibigo. Laging may tugon ang Diyos. Ibig ko na gumaling ka. Katulad ng saketong ikalumapit sa Diyos. Pinagaling ng Diyos dahil ibig ng Diyos na gumaling siya. At sa oras na itong ibig ng Diyos na gumaling ka, kapatid. Ibig ng Diyos na gumaling ka. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the God